Simulan po natin ang ating Ito po, kung itutroba ko lang kayo, House adopts Reso expressing unwavering support for BBM Romualdez. Ayan po ha. Ito na naman po, mga galit na naman po sa akin si Mike Cervera at si Jake Magnus at mga anti-Romualdez. Hindi, nakita ko lang po kasi to. Hindi, nakita ko lang po ito. Sa gitna po ng gulo ngayon, in the middle of the war right now, I look to this wonderful article. Diba? Kasi po, hindi naman po itong pagsisipsip. Ang ibig sabihin lang nito, kailangan po kasi, sa sinabi po ng putang inang Cayetano, sorry po, linggo-linggo. Aray ko. Ang sinabi po kasi ng hayop na si Cayetano, na tinitira daw sila ng Malacanang. Ibig sabihin, wala naman po tumitira sa kanya, gumagawa po sila ng issue na kailangan po ba ikaw bilang senador, bilang 13 Judas, kakalabanin mo mismo ang ex-ekutibo? Di ba dapat po bilang senador tayo po ay nagiging direksyon natin ay ang pagiging demokratiko para sa Pilipino? Hindi po ang pamunuan po ni Alan Peter Cayetano. Sila po ay talagang tututol. Bukang bibig nila, tinututulan nila ang Malacanang. Ikaw Cayetano, pusang ina mo, ewan ko kung bakit ganyan ang pusang inang ugali mo. Aray ko. Diba, mga kababayan? Dapat po, ikaw ang senador, maaaring may mga hindi tayo pagkakasundo sa Malacanang. Diba? Maaaring hindi ka mayroong mga bagay na hindi mo pinagkakasunduan sa linya ng Malacanang. Pero, hindi po dapat proud ka, nakakalabanin mo. Yung Malacanang, wala namang ginagawa yung Malacanang eh. Pusang ina mo eh. Aray ko. Ha? Pusang ina mo, linggo-linggo. Aray ko. Diba? Napakawalang iya po talaga niya ni Cayetano. At bilang isang alagad daw siya ng Ambassador of Jesus Christ. Aray ko. Diba? Alagad daw siya ni Jesus Christ, being an ambassador of Jesus Christ. Ganyan pinapakita ko ugali mo. Ano ba sabi sa Biblia? Sabi sa Biblia, ang gobyerno ay sundin mo. Kung anong ang gobyernong niluklok ng sangkatauhan ay gobyernong binasbasan ng Panginoon. Nasa Biblia yan eh. Pero si Cayetano, may sarili siyang mundo, pusang ina mo! Aray ko. Linggong-linggo! Aray ko. Kita mo? Ha? Gusto mo ba talagang maging santo? Ikaw ang magre-represent sa St. Peter! Aray ko. Patayin mo si BBM. No joke. Ikaw na si St. Peter. Ha? Ikaw si St. Peter. Aray ko. Di ba? Ang sagwa na nire-represent mo, mga patay. Aray ko. Aray ko. Di ba? Hindi po katulad ng House. Hindi ko po pinagtatanggol ang House ha. Kinukumpara ko lang. Kasi dapat ganito tayo. Expressing unwavering support for BBM. Hindi naman po perpekto ang Malacanang. Hindi naman po perpekto ang mga administrasyon. Pero yung literal na sabihan mong kinakalaban mo, sinisiraan mo, kaya nga sabi ni BBM, stupid. Diba? Sinabihan si Marcoleta, anong sinasabi mo? Hindi mo asikasuhin yung buhok mo. Na minsan
bumabaklas na, bumibitaw. Kaya napapakanta ka ng, huwag kang bibitiw bigla, huwag kang bibitiw bigla. Higpitan mo ang iyong kapit, makikita ang ating anit. Aray ko. Aray ko. Diba? Yan po ang ating sponge cola. Aray ko. Diba? Binara ni BBM si Marcoleta. Talagang literal nakakalabanin nila ang administrasyon dahil pinapalabas nila na sila po ay tinitira ng administrasyon, mga kababayan, mga karayuma. Kung wala ka pong ninakaw, wala kang pagdudusahan. Pero kung may ninakaw ka, hindi naman pwede maabsuelto ka. Hindi po tayo may gusto ng ginawa nila. Sila po ang may kagustuhan ng ginawa nila. For example, Joel Villanueva. Siya po ang may gusto ng kagagawan niya. Pangalawa, Jingo Estrada, 3-time defending Flander champion of the world. Aray ko. Oh, kagagawan nila yan eh. Si Jingo, pangatlo na yan. Aray ko. Aray ko. Oh. Si Chis Escudero, dinaig niya si Uncle Martin. Si Uncle Martin, pinagbibintakan lang 36 billion, which is billion. Pero si Chis, 142 billion. Aray ko. Aray ko. Tayo ba may gawa niyan? Hindi tayo may gawa niyan. O yung mga bilyar, tanginan nyo, wala kaming tubig dito. Oh. Ako palang witness na ako sa mga bilyar, wala kaming tubig dito. Aray ko. Oh. Ano pa? Marketing manipulation. Minanipula nila yung market ng lupa. Ano pa? Prime water. Oh, ano pa? Yung internet nila. Oh. Aray ko. Hindi tayo may gusto nito. Sila ang may gusto nito. Tapos ngayon, kakalabanin yung mga Malacanang dahil nabubuko kayo. Motherfucking bitch. At trending po ngayon, ha? Trending po ngayon ang article na ito na si Aling Peter Cayetano po ay isa pala tong Alice Guo. Aray ko. Eto po, pakinggan nyo po, ha? Andali lang po. Ito po ang sabi ni Alan Peter Cayetano. Alan Peter Cayetano, mala Alice Guo pala tong hayop na to. Aray ko. Sabi ni Rolly Eclevia sa kanyang research, Alan Peter Cayetano, an alien and usurper just like Alice Guo. Alien pala to eh. Alien. Aray ko. Alien. Aray ko. The legal issues are raised by David Maano Tumbali, a Filipino-American lawyer based in Los Angeles. As a journalist trained in the art of the salience, I try to distill and simplify his observation for the benefit of the layman. Alan Peter Cayetano is not a Filipino citizen. He is an alien and usurper just like Alice Guo. Patay. That Chinese pogo operator who obtained Filipino citizenship by fraud. Aray ko. Dalawa, pakinggan nyo ha. The 1997 Constitution provides, no person shall be senator unless he is a natural-born citizen of the Philippines. Mr. Cayetano was born in 1970 to a Filipino father, Rene Cayetano,
Si kumpanyero yan. And an American mother, Sandra Strum of Michigan. Uy, nakadali pala si Cayetano na senior ng ano, no? Ng foreigner. Nakadali pala to, no? Aray ko. No? Nakadali. Mala Rapi Tulpo, Erwin Tulpo rin pala to, ha? Aray ko. Pero ito, ibang version. Yan natin. He was therefore entitled to become citizen of either the US or the Philippines, not both. Parehas pala to ng mga ano, ha? In March 1976, Rene Cayetano and Sandra Strum obtained an Alien Certificate Registration, ACR, for him. In 1985, Alan Peter Cayetano himself personally applied for and was granted the same ACR card. That is undisputed fact that Mr. Cayetano was U.S. citizen. His parents acknowledged he was a U.S. citizen. He himself, when he became of age, elected to become a U.S. citizen. Mr. Cayetano was renounced his Filipino citizenship if ever he had that distinct honor. According to Bureau of Immigration, an ACR card is required of foreign nationals residing in the Philippines. May ACR card daw si Cayetano. U.S. citizen is staying in the country for more than 59 days must register as aliens and obtain an ACR card for immigration and residency purposes. In 2007, former Pateros Mayor Jose Capco filed a petition with the Commission on Election seeking to disqualify Cayetano as a senatorial candidate, arguing that he is not a Filipino citizen. The common rule that Alan Peter Cayetano is a Filipino citizen since he holds a Philippine passport and is registered voter. It also states that he possesses 1999 certificate recognizing him as Filipino citizen. Aba! Aray ko. Part 2, part 2. Part 2 tayo, part 2. Ito po, itiretso natin dito. However, the COMELEC has never produced. Sinabi daw ng COMELEC, Filipino citizen siya, pero yung COMELEC po, hindi po nag-produce ng mga dokumento. If something of the sort was presented to it at all, neither has it cited what government entity could issue such a certificate. Wala daw pinakitang dokumento ang COMELEC noon. In any case, the COMELEC has no power to adjudicate complex citizenship disputes. Its authority is to confine administering election. Tama po yun, ha. Yung COMELEC po, wala pong kapangyarihan yan na magpakita ng na magpakita ng mga dokumento mo regarding sa citizenship. Ang magpapakita po niyan ay Bureau of Immigration, DFA. Yan po ang magpapatunay. Makikipag-coordinate po ang COMELEC sa Bureau of Immigration, sa DFA, sa PSA. So, ang COMELEC po ay walang mapakita daw dokumento. What Mr. Cayetano presented in 1999 was a U.S. Federal Registry. Aray ko. Iba to. Mas matindi po to kaysa sa mga tulpo. Mas makapal po mukha nito. Sa mga tulpo po, talagang inano nila eh. Inalis nila. Eto, nung 1999 pakinggan nyo to, pinakita niya daw ay U.S. Federal Registry, which confirmed he has formally relinquished his U.S. citizenship. However, relinquishment of U.S. citizenship does not automatically make him a Filipino citizen. Oh! Diba? Hindi po ibig sabihin na inano mo na yon, ginibap mo na yon, ibig sabihin Filipino citizen ka na automatic sobra-sobra, grabe-grabe. Mr. Cayetano must apply to reacquire Filipino citizenship. The trouble is, Republic Act 9225 or the Dual Citizen Petition and Reacquirement Act was passed and approved only in August 2003. Granted that he had applied for dual citizenship under that law,
he was in the government illegally before August 2003. So may kaso na dapat to dahil 2003 pababa, nasa gobyerno siya, bawal yon. 2003 lang na-aprobahan yung Dual Citizen Act. And must be prosecuted for it. If he did not, which probably the case, he remained to this day a foreigner holding a position at the highest level of the government. The Solicitor General should file a quo warranto petition to remove him from office. Mr. Cayetano is usurper who has been crafting our laws as congressman and senator and implementing them as foreign affairs secretary. Ayan po. Ayan po, ang lumalabas ngayon na si Cayetano po ay US citizen din. Ha? Aray ko. Kaya po pala, wala tong pakialam sa mga Pilipinong namamatay. Putang ina ka. Aray ko. Ha? Parang Alice Guo pala to, 2.0. Kaya pala sa EJK, walang pakialam tong hayop na to. Kasi nga, hindi naman purong Pilipino tong leche na to. Aray ko. Kupal no? Ayan po ang isang post na trending po ngayon na si Cayetano po ay hindi po isang purong Pilipino at siya po ay santo. Saint Peter. Patayin mo si BBM. No joke. Magnanakaw si Sara. Sara magnanakaw. Sara magnanakaw. Sara magnanakaw. Magnanakaw si Sara. Kupal na sa